Kung gusto mong malaman ang sikreto sa kapangyarihan nila, huwag ka nang lumipat. Ito ang recap ni Kuya B. Pinanganak siyang walang halaga, isang prinsipe na tinatawag na basura ng kanyang sariling pamilya. Si Cheon Yoon, ang ikalabing-isang anak ng demonic cult leader, ay walang kapangyarihan, walang taga-suporta, at walang pag-asa. Hanggang isang gabi, isang misteryosong tao ang lumitaw. Dala nito ang hinaharap at isang makina mula sa malayong panahon. Sa isang iglap, ang Trash Prince, naging pinakadelikadong nilalang sa cult. Ito ang simula ng pagbabago at paghihiganti. Gusto mong makita kung paano siya naging halimaw? Recap ni Kuya B. Simulan natin. Tara, simulan natin. Ito ang part 1 from episode 1. Narrated by Kuya B. Yams recap ni Kuya B. Sa ilalim ng madilim na langit, isang binata ang humahagibis sa gitna ng masukal na kagubatan. Siya si Prince Cheon Yeowon, isang prinsipe, pero tinutugis ng mga taong dapat sanay nagpoprotekta sa kanya. Sa bawat hakbang, ramdam ang hirap at takot. Hanggang sa isang maling apak, buwal siya sa bangin. Sugatan, halos di makatayo, pero pilit pa ring lumalaban, ngunit masyado na siyang huli. Nakaabot na ang mga asasin at dala nila ang isang malinaw na layunin, patayin siya. Isa sa kanila ang ngumiti pa habang nagsabing, "Napagod ka na ba sa kakalakad sa loob ng isang oras? Heto, bibigyan ka namin ng rason para makapagpahinga." Gumulong ang kaba sa dibdib ni Yoon. Hindi ba't umatras na siya sa pagsali sa Demonic Academy? Ano pa ba ang dahilan para patayin siya? Ang sagot ng pinuno ng mga assassin ay matalim. Wala sa martial arts yan. Kahit wala kang talento, basta may dugo ka ng hari, banta ka sa trono ng demonic cult. At ang mga banta, dapat binubura. Nasaktan si Yeowon sa narinig, lalo na't nilait pa ang kanyang ina. Mahigpit ang hawak niya sa sandatang baon niya at sa gitna ng kawalan ng pag-asa, buong tapang siyang sumigaw, "Kung mamamatay ako, lalaban ako hanggang sa huli kong hininga." Tumawa ang mga assassin. Para sa kanila, nakakatawa ang isang walang alam sa pakikipaglaban na nagmamatapang. "Papatayin na siya," utos ng pinuno. Lumundag ang mga assassin. Sinubukan ni Yeowon ipagtanggol ang sarili pero halata, wala siyang laban. Nahulog ang kanyang espada. Isa sa mga assassin, mabilis siyang sinunggaban sa leeg, pero may tinatago si Yeowon. Mula sa likod ng kanyang damit, inilabas niya ang maliit na kutsilyong tago at sa isang iglap, itinarak sa leeg ng kalaban. Patay. Nagulat ang iba. Isang prinsipe na walang alam sa laban. Nakapatay? Ngumiti si Yeowon. Isa lang yan pero sapat na. Galit na galit ang pinuno. Di siya makapaniwala na isa sa kanyang tao'y napatay ng isang ignoranting prinsipe. Kaya't siya na mismo ang kumilos. Isang malakas na sipa ang dumapo sa tiyan ni Yeowon. Napaluhod siya sa sakit. Itinarak ng pinuno ang espada sa kanyang tiyan. Napasigaw si Yeowon sa matinding hapdi. Tila ba nais siyang pahirapan bago tuluyang patayin. Ngunit bago pa makagawa ng susunod na hakbang, isang liwanag ang biglang lumitaw sa kadiliman. Tumama ito sa isang assassin, agad itong namatay. Nataranta ang iba. Saan nanggaling ang ataking iyon? Paglingon nila, may nakatayo sa likuran nila. Isang misteryosong nilalang, balot sa kakaibang damit. Tahimik ito, ngumiti. At sa isang kisap mata, nawala. Isang assassin ang napasigaw, parang isang master. Isa-isang nagbagsakan ng mga assassin. Ang kanilang mga katawan, binalot ng hiwa at dugo. Isang taong may kapangyarihang mas mataas pa sa inaasahan nila. Para saan? Para ipagtanggol ang isang prinsipe na walang halaga? Sa kaguluhan, nagtangkang tumakas ang natirang assassin, ngunit sa isang kumpas lang ng kamay, bumagsak din ito. Si Cheon Yeowon, bagaman duguan at nanghihina, ay napatitig sa kanya. "Sino siya?" Ang sagot ng lalaki. "Mukhang nasa magandang mood ang ninuno mo. Kahit malapit ka ng mamatay, may pag-asa pa." Lumapit ito kay Yeowon. Tinawag niya ito upang magising. Pagdilat ni Yeowon, malabo ang kanyang paningin. "Mamamatay ba ako sa ganitong paraan?" Tanong niya sa sarili. "Wala na tayong oras," sagot ng misteryosong lalaki. "Dapat dumating ako ng mas maaga para maturuan ka pa." Kaya agad niyang inilagay sa katawan ni Yeowon ang isang nano machine. "Siguraduhin mong magtagumpay.
Gamitin mo ito para sa susunod mong henerasyon. Nagpaalam siya. Aasahan kita. At sa isang iglap, nawala siya, bumalik sa hinaharap. Habang unti-unting nawawalan ng malay si Yeo Won, hindi pa rin niya alam kung anong nangyayari